Without white lies, sir. Meron kang sinubukan na solution? Or any? Kahapon, pag-uwi sa bahay, Tulungan niyo po ako, sir. Tulungan niyo akong ma-backtrack yung totoong details. Dahil kaya ako... So mga ropa, wala uling script to. kasi kahapon, nasa party kasi kami, Monday to Tuesday. Aha. So, nung pinapalitan ko siya dito, nakalimutan ko nung kung anong month. Then, nirepair ni Tech, So, technician po namin gumawa, no? So, bale, wala naman siyang issue na nangyayari. Hindi ko na siya na-overcharge. Then, pag nasa 20%, before 20%, sinacharge ko na. Then, hindi ko siya ginamit the whole party since hindi naman masyadong ginagamit sa phone yung party. Then, nag-swimming lang kami. Then, nagamit ko na siya ng night bago ako mag-sleep. So ibig sabihin yung kung kakalkalin natin yung pinaka-history before ka magpagawa sa amin, pumunta ka sa isang swimming party na may inuman. Ay, hindi pa po ba nagagawa yan? Yung before Hindi pa. pa nagagawa. Ay, hindi pa nagagawa. Yung bago mo pa. Ano lang siya, ito po kasing likod talaga niya is sira. Okay. So, ang ginagawa ko lang Messenger, TikTok. Okay. Hindi siya nabagsak or something. Sige. Another question. Nung nagpagawa ka sa amin, saan ka pumunta? Nung nadala ko na po siya dito. After nun, saan ka nagawa pumunta? na. Umuwi na po sa bahay. Kasi Then, excited magamit yung phone. Then, nasa kwarto, chinek yung mga battery health, yung camera. Since yung camera and then you said you attended somewhere? sa update na iOS. No, may sabi ka kanina na may inattendan ka na party. Hindi po. Kahapon yun. Okay. Sige, balik tayo sa question ha. Nasaan ka kahapon? Saan ka pumunta kahapon? Nung Monday morning until Tuesday ng gabi, nasa party ako. So, mga alas 11 or midnight ako nakauwi sa amin. Hindi ko siya nagamit noong around 9 p.m. Since 9 p.m. kasi nag-start na siya magloko. Okay. Anong party yun or what? Christmas party siya. Tropa. It's a inuman party or pool party. It's a swimming party. So, nag-attend ka ng swimming party. And then, nagganyan na siya. Nung 9 p.m. habang kumakain kami sa mall. Pauwi na kasi kami. Then, nung last na chat ko sa friend ko. Anong iPhone to? 11 Pro. iPhone 11 Pro. Tulungan niyo po ako, sir. Tulungan niyo akong ma-backtrack yung totoong details yun. Dahil kaya ko po inaalam sa inyo yung totoong story neto without white lies, sir. Para hindi ako mahirapan ma-detect kung ano yung specific na sira niya. Ano po yung nangyari dito? After natin palitan ng battery or after nyo umalis dito or pagdating sa bahay ninyo? Pagdating namin sa bahay, hindi ko siya in-update. Kahit pwede siya i-update since naka-beta ako. Then, pagka uwi ko sa bahay, wala naman siyang issue. Then, kahapon, nilipag ko yung phone sa table. Bigla na siya appears ng logo ng Apple. Hindi na siya nag-open. Meron kang sinubukan na solution? Or any? Kahapon, pagka uwi sa bahay, yung laptop ko na Lenovo, nag-download ako ng iTunes. And then, kinunik ko siya. Nung na-restore, hindi na, may lumalabas na error talaga. Lumalabas na error. Ano pong error lumalabas dito? 4013. 4013. Ikaw yung first owner nito. Second din po yan kasi si mama din po bumili. Aware ka po ba na refurbished na yung phone natin? Sinabi po sa akin ni Tech Hindi mo alam na refurbished phone siya? Si mama po kasi bumili kaya hindi ko po alam. Kailan lang? Tagal na po parang for more than 4 years ago or 3 years ago. Ang error 4013 ay connected siya somewhere na it's either memory, internal memory, or may mga na-damage na physical part. Hindi po siya software lang. Hindi rin siya related dun sa pinagawa nyo sa amin na battery. Or yung backglass. No. It's not connected dun. At least aware po kayo. Ngayon, kung magagawa ko to, dalawang solution. Yung isa, yung easier method, and yung isa, medyo complicated method. In layman's term ko na pinapaliwanag sa inyo. Yung complicated method, yun yung motherboard repair, yung ta-transplant natin. Lahat ng parang files, documents, Oo. doon na ito transfer.
Meanwhile, yung easier method ay susubukan ko to gawin through software. Ire-reformat ko, mabubura lahat-lahat ng laman. Kung magsasucess, gusto ko muna subukan ko mag-error 4013 din sa akin ha. Sige po. Okay, tas balikan kita. Sige. First step ko is sasaksak ko siya. Okay. Detected as recovery mode. Sorry. Oops. Ayun na. Sabi dito, the iPhone could not be restored. An unknown error occurred. Sir, excuse me po. Halika, pasok ka po dito. Papakita ko sa inyo. Tabi tayo dito sa camera para witness kita. Maganda kasi kung nakikita mo rin. Usog ka pa dito sa likod. Yeah, nadali mo kuya. Error 4013. Mm. Confirm. May Yes. sira siya. Mm. Buksan ko sa harap mo, sir, ah. Sige lang. At least, walang cut-cut. Walang script. Okay. Okay guys, kasi i-open ko siya naka-on. There's no way mapatay ko to. Dahil walang slide to power off. The only way to turn this off is directly removing dun sa battery terminal. I-record ko rin dito sa aking salamin. Okay. Meron kayo dito mga watermarks. Ayun, dito sa camera. Okay. Ipakita ko sa camera dito sa kabila. Yan, yung battery namin. Good. Walang problem yung battery namin. Kinabitan. Merong watermark sa camera. Ayun, pag ginaganon ko. May puti-puti siya. Yun lang naman so far. Dito sa upper area, sa camera banda, meron siyang konting watermarks. Di ba sabi mo nasa party ka, no? Monday to Tuesday. Yes, sir. Sa swimming party. Then nilapag mo yung phone mo sa isang lugar. Tama po ba ako? Sa kwarto, yes. Hindi ko sure kung uubrat do, sir. Mm. Kasi kung dito sa upper area mo, may indicator ng tubig. Dito, which is dito. Dito. Isa lang daluyan ng tubig dyan eh. Dito sa earpiece. Ayan, dito. Sa taas. Hindi ako sure. Ina-assume ko lang na baka. Hindi kasi before po, hindi nila ko siya dito. Nung sa nag-test Andrews. Chinek niya po, which is dun sa may receipt po. Meron na po talaga siyang spot dun sa camera since napasukan din kasi siya ng Water. Then tinry ko ni water eject. Baka kasi nung nilapag nyo siya doon, tapos syempre, nagiinom kayo. Naglakad yung tubig, tumalon. Sumakay sa cellphone mo. Baka ganun. Hindi naman po. Pero pas, ano na po kasi yun, pas scenario. Pass na. Anyway, pass is pass. Ba't pass kakalkalin? Pass na nga. So, yun. Mga ropa, ito yung earpiece. Kita nyo yung bakal na to. Yan. Sir, kita mo rin ha? Kita mo? Yes. Itong itim na to, ito yung connection na nagdudugtong sa earpiece papunta sa pinaka-brain niya, which is dito. Oh, okay? Tanggalin ko muna yung battery. Safety procedures tayo. Yung earpiece mo, tanggalin ko rin. Ito na siya. Now, i-reformat ko ulit siya sa harapan mo. Bakit ko ginawa yun? Kasi nag-a-assume lang ako, sir, ha? Nag-a-assume lang ako na may water ulit na pumasok dito sa earpiece mo. Yun yung nasira. Nagkaroon siya ng parang short circuit papunta sa motherboard niya. Before ko gawin to, I have questions, sir. Di ba nasabi ko sa'yo kanina na merong dalawang process. Yung isa is easier method. Layman's term po tayo. Yes. Yung isang method na is yung easier method. Yung isa is yung complicated method. Tumunta tayo sa complicated method. Usually, ang gawaan namin sa ganun is nagre-range ng mga 3,000 to 5,000 pesos. Yung easier method naman, ikaw yung tatanungin ko. Pag nagawa ko to sa easier method, magkano yung gusto mong isingit? Ikaw, I'm giving you the authority. Kung ikaw ako, sa budget ko, Kasi magkano yung gusto mo? Kasi yung dala ko kasi na pera ngayon is ano lang, nasa 1,300. So, hindi ko alam kung papayag kayo na magbigay ako ng 1,000 din. The other payment is by tomorrow since yung sahod kasi is by tomorrow pa dadating na afternoon. Let's be straight to the point. Magkano yung gusto mo na ngayon ibabayad? 1,000. Kung ikaw ako, 1,000. Kasi Pag umubra sa Pag option umubra 1. sa-
Pero kung hindi, What about sa option 2? Kung sakasakali man na hindi man namin gawin ngayon sa mga susunod na araw, kung magawa to sa option 2, magkano man yung gusto mo? minimum is 3,000 since if you're talking to motherboard, that is a price range since napagawa na din naman ng iPhone 7 Plus. Yung ganun yung range yung sa motherboard. Kung ikaw ang tatanungin ko, magkano yung gusto mo? Kung ikaw ako. 3,500. What about negotiate natin ng 3,700 kapag nakuha sa complicated method? Mhm. And sa easier method, I don't know. Tignan mo natin. Yes. Deal? Yes, deal. Subukan natin ang maging resulta nito ha. Sige. Mga ate kuya, wag nang mag-atubili. Kung ang cellphone mo'y may sira at ipapakumpuni, magagawa ng solusyon, tsak masasalba muli. Pumunta kang malungkot, masaya kang uuwi. Tsaka sa specs sa feel, talagang safe na safe ka. Malinis gumawa, hindi bara-bara, tsaka basa. cut the fast forward. Ayun na. Nag-complete na. Nag-complete na yung loading. Sir, kita ka? Yes. Now, I'm pretty sure. Okay na to. Ito na siya, naglo-loading na. Mga ropa, ayan na siya, naglo-loading na. Kahit alisin ko na tong cable, removed. Kapag lumabas dito ang hello, ibig sabihin, mission accomplished tayo ngayong araw. Pero kapag lumabas dito, goodbye. Oh, let's go, boss. A few moments later. Sa raw image niya, ikaw yung pwedeng bumuting-ting ng mga settings na gusto mo. Ayun! So, tignan natin mag-touch. So, ayun! And we're done na sa transaction natin. Gawa na siya. Ito na yung phone mo. Sign in mo na lang yung iCloud account mo. Then, it's good to go. Magkano nga uli yung naging usapan natin? 1K. 1,000. Magkano yung sinabi mong dala-dala mong cash mo dyan ngayon? 1,3. 1,3. Tingin? Ano serial number na to? Wala, hindi ko alam. Guys, ito yung usapan namin. Ang usapan namin kasi 1K lang. Pero siguro sa ganyang medyo although ano siya, critical repair service siya. Hindi siya ganun kadali ma-figure out. Pero still, ang proseso ng ginawa ko is basic. Ngayon, kukunin ko na yung bayad mo. Okay? Sige pa. Wala, totoo ba? Ay, wala. Merry Christmas po. Thank you. Merry Christmas din po. So, Thank i-enjoy you mo po. yung cellphone mo. Opo. Ayan, nag-error pa kasi kailangan i-activate. Opo. Enjoy mo na lang yung cellphone mo. Okay? Thank you po. Thank you.